Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our day 2 dito sa Chengdu and 7:20 na ng umaga ngayon. And today ay makikita na natin fam ang mga pandas dito sa Chengdu. So pupunta tayo sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Nandito lang din yan sa city center. 15 kilometers siya mula dito. Sinearch ko sa DD, nasa 29 minutes yung biyahe and 29 RMB yung pamasahe. Kung magte-trend naman, sinearch ko sa A-map from Dongmen Bridge Station, lilipat ng Line 3 sa Chunxi Road, no? 1 station away from here. Tapos 9 stops, baba ng Military Region General Hospital or Panda Base Westgate. Tapos lalakarin na lang papasok. Kapag nag-trend, nasa 50 minutes yung biyahe. Kapag nag-DD, 29 minutes. So magdi-DD na tayo fam. Kasi dito sa research base na ito, maganda daw na maagang pumunta. So nung sinearch ko, ang advice na is be there before 8 a.m. So plano ko umalis dito ng 7:30 para mga 8 o'clock. Ando na tayo. Kasi mga 9 o'clock, nagsastart na raw magdatingan yung mga group tours doon. Pero wala naman akong problem na makasabay yung mga group tours, no? Ganoon naman talaga sa pagtutour. Pero hanggat kaya nyong agahan ninyo kasi yung mga pandas, maaga din daw yun sila gising, tapos kumakain sila ng bamboo sa umaga. Kasi pagdating ng mga patanghali na, parang natutulog na yata sila. But we'll see. So yeah, yun ang itinerary natin fam. Baba na tayo, mag-book na tayo ng DD, diretso na tayo ng research base. No? Let's go. Dito na ako sa baba fam. So bumibili lang ako ng kape dito sa Luckin Coffee. May baon akong tubig, tsaka sandwich from 7-Eleven. Mauli na lang natin. Got our coffee. Ang cute naman nung lalagyan nila. Oh. Ngayon, hintayin na lang natin yung DD natin dito sa harap ng hotel na. Maambon-ambon na. Andito na yung DD natin. BYD car. Ganda naman. So, nandito na tayo fam sa Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Kapag sumakay kayo ng DD, dito kayo idadrop. Tapos, maglalakad na lang papunta doon sa entrance. May mga group tours na rin. Pero maaga-aga pa fam. 8:15 pa lang ng umaga. So, 30 minutes nga yung naging biyahe natin mula doon sa hotel. Tapos, ang total ng binayad ko ay 50 RMB. Yung 30 pala kanina is for economy. Premium yung nasakyan natin. Ayan na, marami nang pumapasok. Pero, mukhang kaya naman yung pila. Ayun na yung entrance. Yan o, may mga na estudyante. Field trip. So, bumili ako ng cute na panda headband. Ayan, 5 RMB. Ayan na po mga estudyante kasabay natin. Pasok na tayo. Ito na siya. Medyo basa yung lupa dito na sa umulan. Pero according naman sa weather forecast, wala namang ulan ngayon. Cloudy lang. So, bumili na ako ng ticket dito fam. 55 RMB yung price ng ticket. Kailangan mo lang i-present yung passport mo. Pwede magbayad ng cash, card, Visa, Mastercard. Accepted dito. Pwede ring Alipay, no? So, ito na yung ticket natin. Kung gusto nyo naman mag-book ng advance, no? And makasecure ng ticket agad. Lalo na kung ang punta nyo ay mga peak season, ganyan. Pwede rin kayo mag-book sa Klook ng ticket kasi pwede mag-book ng advance sa Klook. So ito siya and then ilalagay ko yung link sa baba just in case na gusto nyong i-book yung ticket online. Ganyan na karami yung papasok ngayon. Oh, let's go. Ayan, Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. So dito, papaskan na natin yung QR natin. Dami na agad tao, no? Okay, ito na. Nakapasok na tayo. So, pwede rin kayo mag-avail dito ng mga self-service audio guide. So, lapit lang kayo dito sa station na to. Tapos, may mga vending machines din dito. 30 RMB ang kanilang audio guide. Tapos, kung gusto nyo naman mag-inquire pa ng guide service, merong information dito. Ayan. Meron din silang mga official guided tour. Group size 30 people per session. Ang fee ay 45 RMB per session. Duration niya ay 1.5 hours. So kung di naman kayo mag-a-avail ng tour and magdi-DIY kayo, pwede naman kayong pumunta dito fam. Panda Base, Panoramic Guide Map. Nakalagay naman dito kung ano yung mga popular attractions. So ayan, may mga numbers. Tapos tignan nyo na lang sa map kung saan yung number. Para yun yung i-prioritize. Pwede naman ganun. Kasi kung pupuntahan lahat, abutin yata ng 5 to 6 hours sabi doon sa information kanina. Tapos may mga sightseeing bus routes din. Ayan na. So Southgate pala yung pinasukan natin. Ang laki niya, no?
Meron din dito top picks of itineraries. So pwedeng ito na lang din yung sundan ninyo. Paakyat doon sa taas. Meron ding mga strollers na available kung may mga kasama kayong babies and kids. Tapos meron ding mga ganito, 60 RMB flat rate. Deposit is 599. Ayan. Kung need nyo ng mga ganitong strollers. Tara, diretso na tayo. Alam nyo fam, 1987 pa pala nagawa itong research. So medyo matagal-tagal na rin siya. And hindi lang mga pandas ang makikita dito. May mga red pandas din na tinatawag. So nasa 67 hectares pala itong buong research base. Malaki siya. So pwede naman fam na mag-take nung buggy or nung sightseeing bus. Kung gusto nyo maikot talaga in short on time. Pero pwede din naman maglakad. Pero sa paglalakad, pili na lang kayo ng mga best spots. Nakalagay naman doon sa harap yung mga best spots, diba? So yun yung gagawin natin. Maglalakad na lang tayo. Papunta tayo ngayon sa Panda Villa. Ayun, number 7, Giant Panda Villa. 230 meters. Okay. Hala, ganito pala yung lalakaran dito. Tingnan nyo, butas yung ilalim. Tapos dito, ayan, dami ng mga bamboo trees. 100 meters na lang daw, mararating na natin ang Panda Villa. So dito rin papunta yung mga tao. Ito na yata ang Panda Villa outdoor. So ito yung view. Makikita na natin ang mga pandas dito. So ito yung outdoor view. Ibig sabihin, nasa labas sila. Ayan, parang meron dito kasi tignan niyo yung mga madlang people. Enrichment and animal welfare. In order to enhance daw yung welfare ng mga giant pandas dito, nagpo-provide sila ng air-conditioned shelters kay caves, pools and swings at iba pang mga environmental enrichment item. Halika, sabak tayo dito sa mga madlang people para makita natin ang mga pandas. Ayun, tama nga. So makikita nga natin silang kumakain ng bamboo. So ito yung sinabi dun sa na-research ko, no, na pumunta daw ng maaga dito para makita sila na kumakain ng bamboo. Kasi umaga daw talaga sila kumakain. Ayan. Yan na siya. Although nakatalikod siya, mahiyain siya ngayon. Pero kumakain siya ng bamboo. Ay, naiga siya. So cute mo. Ayan, welcome to visit the giant pandas. Hindi ka na, next na tayo. Daming tao fa mo. Oh. Diba partida ha? Weekday pa yan. What more pa kapag weekends? Dito naman tayo. Gusto ko yung Panda Nursery House. Pero mukhang madadaanan na natin yung mga red pandas. So, let's go! Maganda dito fa. Masarap maglakad-lakad. Ang lamig pa. Ang temp ngayon ay 14 degrees. So, easy walk lang din naman. Tapos may mga restrooms din. Huwag kayong mag-alala. Okay, so may iba't iba pa palang Panda Villa. So, 49 meters and 80 meters. Tara, check natin. Ito na ang mga madlang people. Ano to? Bakit may pila? Number 6, House for Giant Pandas, single cycle entrance. Ang haba. Siguro maganda ang view doon. Limited time visit. The estimated waiting time from here to the viewing area is 1.5 hours. Wow. So dito sa Panda Villa number 6, nandito pala ang kanilang sikat na si Wawa or tinatawag ding celebrity panda dito sa Chengdu. Celebrity siya kasi napaka-cute daw ng face niya, tapos sikat siya sa internet, no? Kasi nagustuhan ng mga netizen yung face ni Wawa and nakakatuwa daw siyang tignan dito kasi very bubbly yung personality niya. Mahaba nga lang yung pila fam, 1.5 hours daw ang ipipila mo para makita si Wawa. So hindi na ako pumila kasi medyo matagal. Sa ibang mga spots na lang tayo para mas makakita pa tayo ng ibang mga pandas dito. Anyway, hanap na lang tayo ng picture ni Wawa from the internet. Ilagay natin dito. So, ayan siya. Kaya ina-advise na sobrang aga talagang pumunta para mauna ka dito sa pila. So, kung gusto nyo makita ang celebrity panda dito, I suggest pagbukas pa lang before 7:30, andito ka na. So, ayan siya. Panda Villa number 6. Teka, parang may lumabas na panda dito kasi nagtakbuhan sila dito. Yan o. Tingnan natin. Ito na si Au Au. So, bawat villa, may description naman. So, si Au Au, male siya, pinanganak noong August 1, 2010. So, 15 years old na siya. Andun siya eh. Ayun o.
Hi, Au Au. Ayun. Au Au, hello. Layo, nahiya si Au Au. Lumayo na ulit siya. So, ang maganda dito, fam, sa research base, yung mga villas ng mga panda dito, para siyang natural habitat talaga nila. Hindi yung nakakulong lang sila sa isang enclosed area na cage na may salamin. Hindi siya ganon. So, maraming mga giant panda villa, number 7, number 6. Dito naman papuntang number 3 and number 4. Ayan, punta natin yung nursery dito. Tapos, marami ding guide map. Asan tayo? You are here. Ayun, nasa gitna tayo. Magkakatabi na pala to, oh. Number 4, Giant Panda Villa. Number 3. Ayan. Halika, punta tayo doon sa nursery. Ang gandang exercise na rin ito sa umaga, no? Maganda maglakad-lakad. May mga pataas, pababa. Kahit mga elderly ang kasama nyo, mga senior. Kaya naman. Ayan, gaya nito, pataas yung daan. Ayan, papunta sa nursery. Andito na tayo sa nursery. Halika, tignan natin. Ay, ayun. Tignan natin doon. Mukhang maganda yung view doon. Ang cute! Oh, cute. Ayan, so nakuhanan na natin sila, fam. Patience lang talaga ang kailangan. No? Hintayin mo lang silang humarap kasi naglalaro-laro sila. Tapos kailangan tahimik lang din dito. Ayan, may mga staff sila dito na nagpapaalala na walang flash photography. Giant Panda Sun Maternity Room. Single circulation entrance. Halika, doon pala. So, diretso doon. Ito siya, si Jibang, female. Born in Wakayaman, Japan. Ito na yung isang panda dito sa nursery. Tulog na siya. Ito pa yung isa. Mas kita natin na kumakain siya ng bamboo. Ah, so cute. Yeah, no, humalap na siya. So cute. Umiga na siya. Ayan, tulog na siya. Tapos na yata kumain. Kasi ang sabi sa umaga daw sila kumakain. Even si Wawa, yung celebrity panda doon, may timed entry lang. Kasi nga, mostly active daw sila sa umaga. Grabe, ang cute nila. Nakaka-happing makita, ano? Kasi napaka-cute. Kakain, ihiga. So cute. So dito banda sa nursery area, pwedeng mag-snack. Ayan. Meron silang squid balls, beef ball soup, red bean paste, crab stick, ice cream. Try natin yung baked squid balls. 10 RMB. Tapos may black lemon tea sila, 28. Pero may baon naman tayong tubig. Halika, try natin yung squid balls. Yung squid balls nila. Okay, snack muna tayo. Squid balls. Para siyang squid balls din sa atin. So yung pinuntahan pala natin kanina ng mga panda, Sun Giant Panda pala yun. Meron pang Moon Panda, may Star Panda pa. So malaki pa talaga siya. So ngayon papunta tayo sa Red Panda naman. Medyo off daw sa main road yung location ng Red Panda. Pero worth it naman daw na bisitahin. Diyan tayo umikot kanina, yung nursery. So ngayon, Red Panda naman tayo. Ayan, so dito tayo. Number 2 enclosure for Red Pandas, 10 meters. Tapos Red Panda Nursery House, 142 meters. Come on. So, paakyat tayo dito.
Ito na ang Red Panda area. Pag nakakita kayo fam ng maraming tao na nagkukumpulan, andun sila. Kasi ibig sabihin, pinipicturean nila. So ito pala yung life cycle ng mga Red Pandas. After pregnancy ng 3 to 5 months, nanganganak daw yung female Red Panda ng 1 to 4 cubs. Tapos bamboo din pala ang kinakain nila. And same size lang din daw ang male and female na Red Panda. Ayun siya, yung nakatago eh. So yan. Malaya din sila fam, no? So parang natural habitat din ang atake ng lugar nila. Ang cute ng mga Red Panda plushies dito. Ay, ang cute! 268 RMB. Ito pa yung iba. So, pwede naman kayong bumili ng mga maliliit. Ito parang nakahiga siya. 88 RMB. Tara, dito naman tayo sa, Red Panda Delivery House. So, ito yung kanilang nursery house. So, wala pa tayong namamataan na Red Pandas dito sa nursery. Pero dito, ayan, may walkway siyang ganyan. Tapos, bamboo sa magkabilaang side. Okay, nakababa na ulit ako, fam. Nakatago ang mga Red Pandas dito sa nursery. Pero may nakita tayo doon sa labas, diba? So ngayon, labas na ulit tayo. Come on na. Ito na ang mga bata, fam. Mga ka-field trip natin. Na-mention ko yun sa previous vlog natin, no? Na nung bata ako, hindi talaga kami nasama sa mga field trip. Kaya ngayon, tayo na ang nag-field trip. Sipin na lang natin, nag-field trip tayo ngayon dito sa Chengdu. So dito sa loob, meron din iba't ibang official flagship store. So ang tawag sa kanya ay Panda Base Official Flagship Store. So dito kayo pwedeng bumili ng mga souvenirs. Tignan natin. Sitting plush doll, 78 RMB. Ayan, 78 Panda and Red Panda. Ay, ang ganda, mabigat. Ito pala si Wawa, oh. Ito yung pinipilahan na Celebrity Panda doon sa number 6. 158 RMB. Ayan na. So, dito, pababa ng South Gate, may snack bar ulit. Anong pwedeng bilhin? Dumplings, ice cream, may noodles. Ay, ang sarap po. Wonton noodles, oh. 29 RMB. Mushroom chicken noodle, 30. So, pwede na rin pala kayong kumain dito ng snacks. May burger din, 32. Sausage ay 10 na. Okay, try natin itong sausage for 10 RMB. Ayan siya. Mainit pa. Try natin. Lasang Chinese sausage. Malapit siya sa lasa ng sausage na hinahalo natin sa pansit. Yung mga ganong Chinese sausage, ganon din yung lasa niya. Sarap kasi mainit pa. 10 RMB. So, naging crispy na yung balat niya. Tapos, soft and juicy yung loob. So, nakabalik na tayo dito sa number 6. Ito na yung pila kay Wawa. Ganyan karami. Tapos, hanggang doon pa sa kabila. Kaya abutin ng 1.5 hours yung pila. Ngayon, pabalik na tayo, fam, sa Southgate. Ang haba ng lakaran dito. So again, kaya naman lakarin, no, ng mga elderly seniors. Pero I suggest, mag-avail kayo nung shuttle bus. Kasi pwede naman mag-shuttle bus dito, paikot. Tapos may pataas, pababa din. Pero kaya naman, no? Pero kung ayaw nyong mapagod talaga yung mga senior nyong kasama, mag-avail kayo nung shuttle bus na umiikot dito. So time check, alas 11 na, fam, ng umaga. Diba naka 3 hours na tayo dito. Ang bilis ng oras. Anyway, maaga pa naman kasi plano ko umalis dito ng mga 12. So may isang oras pa tayo. Ngayon, itatry natin yung sightseeing vehicle. Para may option din kayo kung ayaw nyo maglakad-lakad doon sa loob. Sakay na lang kayo ng sightseeing vehicle. So itatry natin ngayon para ma-share ko sa inyo yung experience. Ito siya. Yan, konti lang naman yung pila. Tinanong ko kay ate sa staff dito how to buy ticket. Sabi niya, do you have cash? Sabi ko, yes. Ayan, pinaproceed niya na ako dito. 30 RMB ang bayad. Diretso na, 'di ba? Ayan, para makita nyo rin kung ayaw nyo maglakad doon sa loob, mag-sightseeing bus kayo. Ayan, o. So, ayan yung mga stops. Panda Valley, Sun Giant, Panda Reception, Bamboo Tower. Okay. So, hanggang Westgate na pala to. Ito yung mga pagkakataon na naisip ko buti na lang may cash tayo. Kasi at least, makasakay tayo dito ng diretso na. Pwedeng cash. Thank you. Let's go. Okay, andar na.
masarap pala dito kasi mahangin. Although yung paglalakad naman natin kanina, presko. Pero syempre pagpapawisan ka pa rin kasi akyat baba eh. Pero okay lang kasi it was a good exercise ngayong umaga. Ayan na, so ito na yung lake area. Dito na tayo galing kanina. Papasok dyan yung mga panda villas. Okay, so ito na yung first stop. So may choice kayo kung bababa kayo o hindi. Pag bumaba kayo, okay lang kasi mag-explore kayo ng area. And then after nyo mag-explore, balik lang kayo dito sa bus stop kasi meron naman kayong ganito. So makakasakay kayo ulit. Ayan, kaya sobrang presko dito. Oh. Puro bamboo sa paligid. Tsaka paakyat siya fa mo. Tingnan nyo, pababa naman doon. Oh, stop number 2 na fam, ito na yung Panda Valley. Andito na raw si Wawa. Kung gusto nyo makita si Wawa, baba kayo dito. So ito yung pinanggalingan natin kanina. Pero tayo hindi tayo baba. Ayan, so maraming bumaba dito kay Wawa. Kasi main tourist spot din. Tapos pag ikot dito, magsasakay ulit siya. Ayan. So, ito na yung next stop. Dito naman yung area ng mga moon giant panda. So, ito na yung medyo taas na part ng base. Panda Reception Hall. Grabe, dito pa yung narating natin kanina. Kasi dito pa lang yung red panda sa taas eh. So nalakad din natin to kanina. No? So ito yung daanan kung sa main road ka dadaan. Pero tayo kanina kasi sa loob-looban ito eh. Kaya parang may shortcut din yung loob eh. Ang laki ng park no? Ang lamig. Ito pala yung Bamboo Tower. Isa sa mga sightseeing spots dito. Ayan na, ang Bamboo Tower dito sa loob ng Chengdu Base. Hala, ang ganda ng view dito, oh. Look. Ayan, kasi ang taas na natin. So, maganda yung view dito. Ito na ang Bamboo Tower. Wow! So buwaba na ako dito sa gitnang stop kasi parang ito yung pinakagitna and pinakatuktok din kasi pataas siya pa. So medyo malayo na to sa Southgate no kasi nasa gitna na tayo. Tapos paakyat tong part na to fam kaya parang challenging kung aakyatin nyo siya. Parang maganda talaga mag-shuttle. Anyway, kaya ako bumaba dito kasi ang daming mga shops. Baka pwede na rin tayo mag-lunch dito. Meron silang KFC, McDonald's, GoGo Panda. Ayan, ang tawag pala dito ay Panda Pedestrian Street. So maraming mga restaurants and shops dito. Yung Cha Panda, kahapon ko pa nakita yan. Baka sikat yan dito, no? Ayan, ito na yung mga restaurants dito sa loob. Wonton soup noodles. So since 1999, Chinese food. Ayan, may mga nag-aalok din sa labas. Ayan, may mga noodles, fried rice, fish. So tara, akyat tayo sa taas. Alam nyo, ang konti ng tao dito. Yan o, parang ghost town. Di ba? Parang isang malaking establishment, building. Pero halos walang tao, konti lang. May Pizza Hut pa doon, ang nasa dulo yung McDonald's. Pero parang gusto ko mag-Kentucky. Dito tayo sa KFC. Try naman natin ang KFC dito sa Chengdu. Ito yung menu nila. Meron silang Juicy Wagyu Burger. Meron ding Dragon Twister, Roasted Burger, may mga chicken din. New Orleans chicken. Ano kayang orderin natin? Siguro Twister, Dragon Twister. Tapos chicken. Parang masarap din yung New Orleans roasted burger. 22 RMB. So wala ring rice yung KFC nila dito. One burger, fries, and chicken. Hello, one New Orleans roasted burger, roasted wings, and KFC mixed juice with 9 fruits. And then one egg, 61. Okay, kain naman tayo ng lunch. So ito na ang ating chicken burger. New Orleans burger ang tawag sa kanila. Tapos meron tayong chicken wings, and egg tart. So, nag-provide naman sila ng ganito, plastic gloves para makakamay yung chicken. Let's try ang KFC dito sa Chengdu, China. Yan o. Sarap ng chicken nila, ang lambot. I like it. Next, try naman natin ng ating burger. Diba? Ito na yung lunch natin. Yung KFC dito, wala rin silang kanin. Ang laki, maubos ba natin to?
So yung palaman niya ay isang malaking chicken fillet, may mayo, and then may kamatis na kulay green, tapos cabbage. Sarap. Nakaka-relax dito. Baguio feels na dito. Kasi sa city center nga malamig na, 'di ba? What more pa dito na mas mataas na area. Ganda rin ang view dito. Makikita mo yung city. Doon banda. Oh. Tapos tignan nyo walang katao-tao. Diba ang tahimik? Or maybe because weekday ngayon. Ewan ko lang pag weekends baka puno rin ito, no? Ang sarap ng juice nila dito. Parang 4 seasons na ni-level up. Kasi 9 kinds of fruit eh. Pero mas ang ibabaw yung lasa ng apple and orange. Ngayon tayo naman natin yung egg tart ng KFC. Saan ba yung sinabi nyo may masarap na egg tart ng KFC? Sa Hong Kong ba yun? Parang may mga nag-comment ko na try naman yung egg tart ng KFC. Sa Hong Kong yata. Anyway, try natin ang egg tart ng KFC dito sa China. Ang sarap. Yung crust niya ang flaky. Tapos yung palaman niya ay malambot, mainit, and tamang-tama lang yung tamis. Sarap. Pero parang medyo mahal siya for 1 egg tart. 9 RMB. Mahal ba yun? Hindi yata. But yan, sarap. Tapos ang init pa. So tapos na tayo kumain. Alas 12 na ng tanghali ngayon. Balik na tayo sa pila ulit. Pabalik ng Southgate. Medyo dumami na yung tao dito, fam, kasi lunchtime na. So yung mga pumupunta dito sila magla-lunch. Nauna na tayo mag-lunch. So ito pala yung binabaan natin na stop, Star Giant Panda Nursery House Stop. So pabalik na ulit tayo dito sa Southgate. Ito yung pila. Medyo mahaba yung pila ngayon pero mabilis din naman yan. So nakasakay na ulit ako. Pabalik ng Southgate. So kung kukuha din kayo ng tickets for the shuttle bus or the sightseeing bus, huwag kayo mag-alala kasi frequent naman yung biyahe. 5 minuto lang yata ako naghintay doon sa pila. So nakabalik na tayo, fam, dito sa Southgate. 12:30 na ng tanghali, o diba? Sa kalahating oras din tayo. Pero okay lang kasi nakakain na rin naman tayo doon. So dito sa Southgate, may bilihan pa ng souvenirs bago kayo lumabas. So ito yung entrance. Dito tayo pumasok kanina. Okay, let's go! Okay, let's say goodbye to Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Na-enjoy ko yung ating experience. So half day lang talaga yung schedule ko, fam. Ang mahalaga nakita natin yung mga giant pandas, red panda, and nalibot din natin yung area, no? So it's such a nice experience kasi nakaka-relax sa loob. Malamig, maglakad-lakad, mas malamig pa dito kaysa doon sa city center. Kasi ang daming puno sa loob, ang daming bamboo. Ang saya din na makakita ng mga cute na mga pandas. And okay din naman yung crowd, no? Marami yung crowd pero hindi ganun kadami na siksikan levels. So kung pupunta kayo dito, itaon nyo, fam, na weekday. Huwag yung mga special holidays. Tapos itaon nyo rin na umagang-umaga, andito na kayo. So yun lang, balik na muna tayo ng city center. So nandito na ulit ako sa pick-up point nung Didi. And nakapag-book na ako. Waiting na lang ako, fam. 27212 yung number. In 2 minutes nandyan na siya. So ang estimated fare ay 20 to 40 RMB. So share ko na lang mamaya kung magkano yung magiging final fare natin. Ayan na siya. So it's a gray BYD. Let's go.
So nakabalik na ako dito sa Hotel Fam. Ang binayad ko ay 43 RMB. So bumaba muna ako dito sa basement 2 kasi gusto ko silipin yung laundry area nila. Libre pala ang laundry dito. Ayan o, ang ganda pa. Parang may dryer na rin. Lalabas yung damit mo, tuyo na. Galing no, libre lang. Meron din swimming pool. Tingnan natin. Ay, 1:30 pa yata yung bukas ng swimming pool. Kasi 1:10 pala ngayon. Ito naman yung itsura ng kanilang gym. Dito rin sa basement 2 located. Wow, malinis na ulit ang ating room. So, nandito tayo sa ating room. Ang cute ng ating panda headband. Anyway, 1:20 na ng tanghali. Rest muna tayo for a while. Tapos mamaya, labas ulit tayo. Ibang area naman yung i-explore natin dito around Chengdu.